Hey mga bros, mawalita nga tayo dito kay Lebron Lopez. Yes, alam din naman natin na nakakasign lang din ito sa Fighting Eagles sa Nagoya sa Japan B-League. Pero alam din naman natin na ang PBA at ang San Miguel Beermen ay hindi nagpapahuli dahil gusto nga nilang offerin ito pong si Francis Lopez. Dahil bago nga ito ma-offerin sa Japan mga kabrods, ay ito pong SMB pala, ay talaga nakatingin na dito sa UP Fighting Maroons, former champion ng UAAP last year mga kabrods. Ito pong si Lebron Lopez. Paano ba naman kasi hindi magkaka-interest ang SMB dito? 6'6" na napaka-athletic, grabe kong dumakdak. Kaya nga ito tinawag ni Lebron dahil grabe kong dumang, parang Lebron James mga kabrods, pero ang kanyang real name ay Francis Lopez. Una na nating nabalitan ang Hinebra. Yun, interesado din dito kay Lebron Lopez, pero ito nga ang SMB ay hindi rin magpapahuli dahil gusto na nga nilang i-buyout yung kontrata dito ng Japan B-League ng Fighting Eagles Nagoya mga kabrods. Di lang kasi alam ng mga ibang netizens, mga ibang fans ng PBA na may budget talaga yung kanyang kupunan. Katulad na lang ng SMB, napakalaki ng budget niyan. Kayang offer nito pong si Lebron Lopez gaya ng offer dyan ng Fighting Eagles Nagoya. So kayang-kaya rin nilang ofera ng malaki. Ito pong si Lebron Lopez mga kabrods. Kaso naunahan lang sila ng Japan. So ito ngang SMB ay ito pilit nila at gusto nilang i-negotiate yung agent ni Lebron Lopez na kapag itong pong si Lebron ay tapos na, ito pong kontrata ni Francis Lopez dyan sa Fighting Eagles Nagoya, ay ito namang SMB ang gagalaw at kukuha sa kanya. Yes, nagawa na rin ito dati ng isa sa mga SMC team na Barangay Nebra San Miguel na ginawa rin kay RJ Abarrientos na galing ibang bansa, Japan and Korea. Pero ito, na-draft naman ito ng Barangay Nebra San Miguel. So ganyan din, gustong gawin din ito ng SMB na ito, offeran nila ng malaki si Francis Lopez para nga ma-draft nila dito sa PBA. Kung hindi man nila ma-reach out ito pong si Lebron, ito pong agent ni Francis Lopez mga kabrods, baka nga next year na nila ito makukuha sa PBA draft 2026. Dahil ang dami na nga tayong mga reports and rumors na ito pong PBA, yung mga SMC teams natin na gusto nilang kumuha ng mga players doon sa overseas dahil andun din naman kasi yung mga talent, andun yung mga malalakas. Hindi naman sila ma-offer ng malaki doon mga kabrods kung hindi sila magaling. Yes, ang dami nang nalo-lookout dito ng SMB. Ang kaso nga lang syempre mas mahal nila yung liga doon dahil maganda nga ang offer, magandang accommodation, magandang environment mga kabrods, and syempre parang umiilag na sila sa PBA dahil kapag itong nagpa-draft ka nga ng PBA mga kabrods, tapos pumunta ka ng ibang bansa katulad ng ginawa ni Jamie Malonzo, dito nagalit yung PBA, nagkaroon sila ng 3-year ban rule na kapag nagpa-draft ka ng PBA tapos lilipat ka ng ibang bansa ng mga ibang liga mga kabrods, 3 years kang hindi makakabalik sa liga natin. Yes mga kabrods, pero ito syempre si Lebron Lopez pag-iisipan din naman yun, hindi naman magpapadraft yung mga big names natin dito katulad na lang Nino Wolgozum, nila Juan Gomez de Leano na galing Europa. Hindi naman sila magpapadraft ng PBA kung hindi nila na pag-isipan ito. So it means na pumapalag pa rin ng PBA kahit papaano mga kabrods dahil mga big names na yung nabanggit natin tapos mga galing pang ibang bansa yun. Kaya malinaw kung si Lebron Lopez makuha ng SMB dito. So mga kabrods, ang dami pwedeng matulong ni Lebron, ni Francis Lopez sa SMB. Defense pa lang, grabe ko mang chase down ito, grabe rin ang athleticism, grabe rin ang shooting, grabe rin ang offensive play dito ni Lebron Lopez. Kumbaga ito na yung magiging future talaga ng San Miguel Beermen mga kabrods. 22 years old lang. Yes, napakabata ng isang Lebron Lopez. Kaya kung mga kabrods, dapat bang ipus ito ng Beermen? Ito na yung magiging future superstar nila. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods. Speaking of mga superstars sa overseas, katulad na lang na ganito, Renz Abando. Ito, nilulukat naman ito ng Barangay Nebra San Miguel, ang 27 years old na si Lakay na ngayong naglalaro sa anyang Wonkangjang Red Boosters dito sa KBL mga kabrods. Ito namang si Abando ang gustong makuha pala ng Hinebra. Kaso nga lang, di ba, kakalabas lang ng reports and trusted source natin na napakalaki pala ng offer ng KBL dito kay Abando. Kaya ito namang Barangay Nebra San Miguel, kahit napakalaki ng offer kay Abando, pinag-iisipan at
ito mga kabrods, hihintayin pa nila. Ito pong si Renz Abando. Syempre ilang beses ba naman itong nahawakan na rin ni Coach Tim Cone sa ating Gilas Pilipinas mga kabrods. At yun, kahit hindi ito na ipapasok sa final lineup ng Gilas team natin dahil syempre ang daming mga malalakas at fit dun sa sistema ni Coach Tim Cone, kahit hindi ito na isasama mga kabrods, ang Barangay Nebra at si Coach Tim Cone and maski si Boss Al, gusto pa rin ito pong player na ito. Sino ba namang hindi makakagusto sa laruan na ito? Napaka-athletic na Renz Abando, 6'2 to 6'3 ang height. Grabe kung tumalon mga kabrods, grabe rin ang hustle na ito kahit sabihin natin medyo patpatin ang katawan nito, yung build nito mga kabrods, matigas pa rin. Ito pong si Renz Abando, ang laking tulong nga nito sa Barangay Nebra kung tutuusin mga kabrods. Pwede mo gawing 2 or 3 ito, maganda rin yung bitaw ng 3. Kaya ito, gustong i-push ito ng Hinebra. Ito pong si Renz Abando kahit nasa KBL na ito and former KBL champion din ito ng Anyang Red Boosters, and siya rin yung tinanghal na regular season champion, siya rin yung tinanghal doon na slam dunk contest champion noong 2022-23. 3x3 KBL champion din siya doon. Tapos former NCAA champion ito ng 2021 and former NCAA MVP ng 2021 din mga kabrods dito sa Letran Knights. So grabe rin ito pong performance ni Abando, talagang makikita mo na kaya niyang buhatin yung isang oponan mga kabrods. Yes mga kabrods, kung ang KBL nga kasi naidadala ni Abando sa championship maski yung NCAA, paano pa ang Hinebra na kaya niyang buhatin din. At kayang-kaya ni Renz Abando kung ang Korea nga napa-champion niya, paano pa ang Pinas na hindi naman din ganun daw kataasan ng level ng competition dito sa atin mga kabrods kahit ganun. Kaya ito pong Hinebra, pilit nilang ginugustong i-negotiate. Ito pong si Renz Abando, para nga mga kabrods, tiba-tiba na naman sila so draft. Dapat nga ngayon ngayong rookie draft 2025, di ba nga sa September 7 na sana yan mga kabrods. Yun, si Juan Gomez de Leaño lang yung nakumbinsi dito sa PBA draft natin ngayon 2025. Kaya kung hindi man nila magawa ng paraan ito pong si Renz Abando, kung hindi man nila ma-buyout yung kontrata na binigay sa kanya ng kanyang Red Boosters mga kabrods, hihintayin na lang ng Hinebra maging free agent ito pong manlalaro na ito. Dahil tiba-tiba talaga mga kabrods, ito pong si Abando, kahit sabihin natin na isa ito sa mga nagpapabayad ng malaki sa Gilas Pilipinas. Dahil syempre, deserve din naman niya kahit papano. Pero yun lang, nababad image lang siya, nababad shot nga lang siya sa mga ating Pinoy fans. Kaya mga kabrods, sa tingin nyo, ito pong bang si Renz Abando kayang buhatin ang Hinebra? Dapat bang itong i-push ng Hinebra or iba na lang, ibang manlalaro, mga rookies na lang ang kunin ng Hinebra, mga big man na lang ang kunin ng Hinebra mga kabrods? Dahil ito pong si Renz Abando ay medyo mahirap na kunin sa Korea. Kaya komento mo lang ang opinion mo dito mga brods at iisa-isa natin yan. Renz Abando to Barangay Nebra San Miguel. Salamat po sa panonood mga brods. This is Kings Basketball. Yun lang. I'm out.